Sabay-sabay pinanood ng mga kaanak ng drug war victims ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Live mula sa UP Diliman sa Quezon City, nasa frontline ang balitang yan, si Camille Samonte. Camille, anong emosyon ngayon dyan sa watch party ng mga kaanak? Meron ngayon na ay naka-break nga itong confirmation of charges hearing at maidimtim talaga yung na nakikinig itong ilang kaanak ng biktima at ninanamnam nila itong naging opening statement nga ng prosecution. May mga dala-dala rin sila mga placards at ang panawagan nila ay Duterte panagutin. Kanya-kanya rin silang hawak ng mga larawan ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings o EJK. Para sa mga naulila, taon na ang kanilang binilang at lumipas pero iisa lang ang kanilang gusto, ang hustisya. Kaya naman, malaking bagay raw ang pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para sa kasong crimes against humanity. Bago naman itong watch party, lumahok muna ang ilan sa kanila sa isang art therapeutic action sa Commission on Human Rights kasama ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Ayon kay FARA Secretary General Edgar Cabalitan, mahalagang maproseso ng mga biktima ang kanilang trauma, lalo sa panahon ngayon na muling natatalakay ang extrajudicial killings ng war on drugs. Kaya naman itong art activity na ginawa nila ay makakatulong daw para nga maihayag yung kanilang pangungulila sa kanilang biktimang kaanak at panawagan na makamit ang hustisya. Dumali rin sa aktibidad ang chairperson ng Commission on Human Rights na si Attorney Richard Palpalatok. Giniit niya ang kahalagahan ng pagkilala sa karanasan ng mga kaanak ng biktima para tuluyan silang maghilom. Pero hindi raw ibig sabihin nito ay kakalimutan nila ang nangyari. Paalala raw ito sa lahat na dapat igalang ang karapatang pantao anuman ang estado sa buhay. Cheryl, itong mga kaanak ng mga biktima kasama nga ng iba't ibang ibang grupo ng human rights advocates ay magkakaroon pa rin sila ng watch party sa mga susunod na araw hanggang sa huling araw ng confirmation of charges hearing kung saan nga tatalakayin naman yung estado ng pagkakadetene ng dating Pangulo. But so far, Cheryl, itong mga family, ang mood talaga nila ay hopeful sila kasi nga parang ang nakikita nila for the longest time napakadilim nung kanilang nararanasan and now slowly nagkakaroon ng liwanag, nagkakaroon sila ng pag-asa, hopeful sila na at least it's a small insignificant incident na makarating nga dito sa ICC at talakayin na nga yung kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.